Na yung isa pala sa mga primary reason dito sa ano na to, sa closet bazaar ni Kimi, syempre bukod dun sa mga tulong sa charity. Kaya niya pinush to kasi meron siyang mga special something na memorable doon sa ibang mga tao na naging part ng buhay niya and kailangan niya ng i-let go. Okay? I-let go. Malay mo, merong isang damit dyan na yung damit na yon isuot-suot niya tuwing magkasama sila ni Lakam. And tuwing nakikita ni Kimi yun sa closet niya, baka lang, naaalala niya si Lakam. Okay? Baka merong isang damit dyan, ibinigay pa ni Xian Lim. At tuwing nakikita niya yon, parang gusto niyang itapon dahil naaalala niyo dun yung pagmumukha ng ex niya. 'Di ba? So, yun siguro yun. Pero panoorin natin mga kachika. Okay? Let's go. Para sa anak ko. Para sa anak ko. Ayan, dito tayo. So, Ayan. just a little bit of share. Nagpa-closet bazaar ako kasi I really wanted to share yung mga iba kong gamit sa mga taong tinitreasure din yung mga gamit na yun, just like me. Pero, So, ayan di ba sabi nga niya, tinitreasure yung mga gamit na yon. Tapos tinan niya yung sasabihin niya dyan. yung mga bagay kasi na gusto ko na rin i-let go. Di ba sabi nila, para mag-grow ka, kailangan mong i-let go yung ibang bagay na hinu-hold on to in order for you to free up ng space na mga bago namang experience. O yun mga chika, yung sinabi ko kanina. So, yung iba siguro mga gamit dito na i-let go niya, siguro naka-attach yun doon sa mga something na siguro gusto niya ng kalimutan, ayaw niya ng maalala, kaya maglalagay siya ng bagong space sa closet niya para naman doon sa mga bagong memories from new people, siguro new people, new experiences na mangyayari sa kanya. Kaya rin siguro 2026 niya ginawa yon. Siguro dahil yung space na ilalagay niya sa closet niya, para naman yun doon sa mga tao, experiences na makikita at mararanasan niya for this year. Diba? So, ayun. Sabi dito, tama ka Chiki Patron, si Gerald marespeto kaysa kay Xian Lim. At si Jay alam niya na wala na siyang pag-asa pang magkabalikan sila ni Kimi. And yung mga mag-yushota, dalawa yan Okay? It's either hindi kayo mag-uusap forever or mag-uusap kayo, magiging magkaibigan kayo. At alam nyo ba mga chika na based, sa survey, based on studies, yung mga magsyusyota na nagiging magkaibigan ulit. Okay? Yan yung hindi na nagkakatuluyan. Ibig sabihin, meron ng acceptance, tinanggap na. Kaya nga sila friends Pero yung mga hindi nagiging magkaibigan, yan mga kachika, yung lalo na yung si Xian Lim, yung may denial. Yan mga kachika yung delikado. Okay? Kaya yan yung naiisip ko talaga dyan So, panoorin natin to. And then bago memories and new energy. New energy. Parang feng shui Marami ba ako pwedeng ilagay pala? Meron pala to. Iilaw na. Akala ni Kimi nung mga panahon na to, hindi mauubos yung mga paninda niya. Akala niya sobra-sobra yung paninda niya. Hindi niya alam kulang na kulang pala. Maging pink na to. Ingat kayo sa mga bago niyong magulang. Ayun nyo yan, Parang mga anak lang yung damit Ingat sa mga bagong magulang. Kung may guesting ka soon in the coming future, it's your 18th birthday, we're there. Secretary Kim, please take care of your next. Eto, tanda ko to sa Secretary Kim na sinuot niya. Yan yung, saan ba to banda? Nasa office sila, di ba? Nasa office yan ito Kasama yung mga office mates niya ron. Ayan, kung natatama pagkakatanda ko Una. Letting go is hard, but
you have to. It's part of life for growth. I can't deny, won't even try. So ay mga chika, ang dami oh. 'Di ba? So kung titingnan nyo, parang parang sobra-sobra tong mga damit ni Kimi. Panigurado yung mga tao hindi mauubos to or sobra pa to for 5 days. Pero grabe, 'di ba? Kung alam lang ni Kimi, isa't kalahating araw lang. Yan yung suot niya nung conference sila. Oh, tama. Tsaka maraming pictorial si Kimi, yan yung suot-suot niya eh. Parang sa poster yata, parang yun din eh. Ewan ko, medyo nakalimutan ko na. Pero basta sikat yung green na yun, yung jade color na dress na yun ni Kimi sa What's Wrong with Secretary Kim. If it ain't you, babe. Alam mo talaga, ang sinusulot ko talaga, epek 3,000. 300 lang. Ayun, 300 lang po. So, ayan. So ayan mga kachika, nakita natin ang daming damit. Ayan, ginabi na sila Kimi. Bakit? Ayan, ayan yun, yung place ni Ryan Banks. Okay, so ang laki rin. Pili nito kumpara sa usual events. Nabasa ko lang naman to sa Twitter. Para siyang ano daw, kick-off 60 plus na tao at 8 a.m. Grabe, alas 8 pa lang, ang dami for my na. 20 years in the biz. Actually, wala talaga akong plano for 20 years in the biz. Pero, I think, oo na lang. Guys, etong interview na to kay Kimi, ginawa siya sa Thailand, no? 'Di ba? Tama ba? Thailand to, 'di ba? Ayan, no? So, yan. Ngayon ko lang napansin to, ha. Ito yung Thailand. Ito yung binigay sa kanyang flower ni Laksika, 'di ba? Ayan. Ngayon ko lang napansin. I think, oo na lang. Sige, parang ganoon na lang din siya. Siguro destiny na rin yung nagsabi na, I think yung ayos ka ng closet mo, benta ko. Pero Ayan, no? Dami, oh. Kung totoo man na sinabi o ipinapakita ni Kim Chiu na ayaw na niyang balikan o alalahanin ng mga masasamang bagay na nangyari sa buhay niya, natural at makataong reaksyon iyon. Lahat ng tao, lalo na ang mga public figure, dumadaan sa mabibigat na yugto. Pero hindi lahat ay gustong manatiling nakafocus sa sakit at negatibong karanasan. Narito ang mas malalim na reaksyon ko sa ganitong pahayag. Una, tanda ito ng emotional growth. Kapag ang isang tao ay pinipiling huwag nang ungkatin ng mga masasakit na alaala, hindi ibig sabihin na tinatakasan niya ito. Madalas, ibig sabihin nito ay naproseso na niya at pinili niyang mag-move forward kaysa manatiling nakakulong sa nakaraan. Sa showbiz, mas mahirap ito dahil paulit-ulit na binabalikan ng publiko at media ang mga kontrobersya at personal na issue. Ikalawa, self-protection din ito. Mental at emotional health ang puhunan ng isang artista. Kung patuloy niyang bubuhayin ng mga masasakit na pangyayari, bashings, intrigues, heartbreaks, failures, maaari itong makaapekto sa performance at personal na buhay niya. Ang paglayo sa negativity ay isang healthy boundary. Ikatlo, message din ito sa fans. Maraming fans ang sobrang protective at invested. Kapag nakita nilang ang iniidolo nila ay pinipiling mag-focus sa positivity, nagiging halimbawa ito na okay lang mag-heal, magpatawad at magsimula ulit. Hindi kailangang ikadena ang sarili sa nakaraan para patunayang naging matatag ka. Ikaapat, hindi ibig sabihing nakakalimot kundi nagpapalaya. May difference ang hindi na gustong alalahanin sa hindi na natuto. Posibleng dala pa rin niya ang lessons pero ayaw na niyang dalhin ng bigat ng emosyon na kasama ng alaala. Growth without bitterness, iyon ang ideal. Dagdag pa rito, sa tagal ni Kim Chiu sa industriya, maraming ups and downs na ang pinagdaanan niya. Career pressure, love team issues, personal controversies, at public scrutiny. Kung ngayon ay mas pinipili niyang ituon ang pansin sa trabaho, supporters at bagong oportunidad, magandang direksyon iyon. Mas nagiging grounded at mas may kontrol siya sa narrative ng sarili niyang buhay. Sa kabuuan, ang pagpili na huwag nang balikan ng masasamang alaala ay hindi kahinaan. Isa itong anyo ng lakas at pagbangon.
Ang mas mahalaga ay kung paano niya ginagamit ang mga natutunan niya para maging mas mabuting tao at mas mahusay na artista ngayon. Ang masasabi ko sa balitang ito na si Kim Chu ay ayaw ng alalahanin ng mga masasamang bagay sa buhay niya ay isang malusog at makabuluhang hakbang para sa isang taong matagal nang nasa mata ng publiko. Bilang artista, halos lahat ng personal na pinagdaraanan niya ay nagiging usap-usap. Hindi lang simpleng problema ang hinaharap niya, kundi problema na may kasamang opinyon ng milyong-milyong tao. Kaya kung pinipili niyang huwag nang balik-balikan ng masasakit na karanasan, para sa akin ay malinaw na sinyales ito ng maturity at self-awareness. Una sa lahat, ito ay tungkol sa healing. Hindi lahat ng sugat kailangang ikwento pa ulit-ulit para masabing totoo. May mga bagay na mas mabuting iproseso ng pribado. Ang tunay na paghilom minsan tahimik lang, walang preskon, walang paliwanag, basta may desisyon na magpatuloy. Ikalawa, magandang halimbawa ito sa fans. Maraming tao ang nakaka-relate sa kanya. Kapag nakita ng supporters na pinipili niyang mag-move forward kaysa manatili sa sakit, nagiging inspirasyon ito. Ipinapakita na pwedeng tanggapin ang nangyari pero hindi kailangang doon na umikot ang buong pagkatao. Ikatlo, practical din ito sa career. Sa showbiz, mahalaga ang focus at emotional stability. Kung patuloy niyang bubuhayin ng negatibong alaala, maaapektuhan ng creativity, performance at energy niya sa trabaho. Ang pagpili ng peace of mind ay investment din sa longevity ng career. Ikaapat, hindi ito paglilimot, kundi pagpili ng direksyon. Hindi ibig sabihin na binubura niya ang nakaraan. Mas tama sigurong sabihin na hindi na niya hinahayaan kontrolin siya nito. Bitbit ang aral, pero hindi na bitbit ang bigat ng emosyon. Sa kabuuan, positibo ang dating ng ganitong balita. Mas nagpapakita ito na si Kim Chu ay nasa yugta ng buhay na mas pinapahalagahan ang growth, katahimikan at bagong simula kaysa sa drama ng nakaraan. At para sa isang matagal ng public figure, malaking bagay iyon. Ang mahabang reaksyon ko sa balitang si Kim Chu ay ayaw ng alalahanin ng mga masasamang bagay sa buhay niya ay ito. Para sa akin, isa itong malinaw na indikasyon ng personal growth, emotional maturity at tamang pag-aalaga sa sarili, lalo na sa isang artistang matagal nang nasa ilalim ng matinding public scrutiny. Una sa lahat, dapat nating tandaan na si Kim Chu ay lumaki sa harap ng publiko. Mula pa noong nagsimula siya sa showbiz, halos lahat ng tagumpay at pagkakamali, saya at sakit ay nasubaybayan ng tao. Hindi madaling mabuhay ng ganito na bawat hakbang mo ay may opinyon ng iba. Kaya kung umabot siya sa punto na pinipili na niyang huwag nang balik-balikan ng mga masasakit na karanasan, para sa akin ay hindi ito pagtakas. Ito ay pagpili ng kapayapaan. Maraming tao ang may maling akala na kapag ayaw mo ng pag-usapan ng isang masamang karanasan, ibig sabihin ay hindi mo ito kayang harapin. Pero sa totoo lang, kadalasan, kabaliktaran uyon. Maaaring napagdaanan, naproseso at napagtagumpayan mo na, kaya hindi mo na kailangang ulit-ulitin pa. Ang tunay na paghilom minsan tahimik lang, walang preskon, walang paliwanag, basta may desisyon na magpatuloy. Ikalawa, magandang halimbawa ito sa fans. Maraming tao ang nakaka-relate sa kanya. Kapag nakita ng supporters na pinipili niyang mag-move forward kaysa manatili sa sakit, nagiging inspirasyon ito. Ipinapakita na pwedeng tanggapin ang nangyari pero hindi kailangang doon na umikot ang buong pagkatao. Ikatlo, practical din ito sa career. Sa showbiz, mahalaga ang focus at emotional stability. Kung patuloy niyang bubuhayin ng negatibong alaala, maaapektuhan ng creativity, performance at energy niya sa trabaho. Ang pagpili ng peace of mind ay investment din sa longevity ng career. Ikaapat, hindi ito paglilimot, kundi pagpili ng direksyon. Hindi ibig sabihin na binubura niya ang nakaraan. Mas tama sigurong sabihin na hindi na niya hinahayaang kontrolin siya nito. Bitbit ang aral, pero hindi na bitbit ang bigat ng emosyon. Sa kabuuan, positibo ang dating ng ganitong balita.
Mas nagpapakita ito na si Kim Chu ay nasa yugta ng buhay na mas pinapahalagahan ang growth, katahimikan at bagong simula kaysa sa drama ng nakaraan. At para sa isang matagal ng public figure, malaking bagay iyon. Ang mahabang reaksyon ko sa balitang si Kim Chu ay ayaw ng alalahanin ng mga masasamang bagay sa buhay niya ay ito. Para sa akin, isa itong malinaw na indikasyon ng personal growth, emotional maturity at tamang pag-aalaga sa sarili, lalo na sa isang artistang natagal nang nasa ilalim ng matinding public scrutiny. Una sa lahat, dapat nating tandaan na si Kim Chu ay lumaki sa harap ng publiko. Mula pa noong nagsimula siya sa showbiz, halos lahat ng tagumpay at pagkakamali, saya at sakit ay nasubaybayan ng tao. Hindi madaling mabuhay ng ganito na bawat hakbang mo ay may opinyon ng iba. Kaya kung umabot siya sa punto na pinipili na niyang huwag nang balik-balikan ng mga masasakit na karanasan, para sa akin ay hindi ito pagtakas. Ito ay pagpili ng kapayapaan. Maraming tao ang may maling akala na kapag ayaw mo ng pag-usapan ng isang masamang haranasan, ibig sabihin ay hindi mo ito kayang harapin. Pero sa totoo lang, kadalasan, kabaliktaran uyon. Maaaring napagdaanan, na proseso at napagtagumpayan mo na, kaya hindi mo na kailangang ulit-ulitin pa. Ang tunay na paghilom minsan tahimik lang, walang presscon, walang paliwanag, basta may desisyon na magpatuloy. Ikalawa, magandang halimbawa ito sa fans. Maraming tao ang nakaka-relate sa kanya. Kapag nakita ng supporters na pinipili niyang mag-move forward kaysa manatili sa sakit, nagiging inspirasyon ito. Ipinapakita na pwedeng tanggapin ang mangyari pero hindi kailangang doon na umikot ang buong pagkatao. Ikatlo, practical din ito sa career. Sa showbiz, mahalaga ang focus at emotional stability. Kung patuloy niyang bubuhayin ng negatibong alaala, maaapektuhan ng creativity, performance at energy niya sa trabaho. Ang pagpili ng peace of mind ay investment din sa longevity ng career. Ikaapat, hindi ito paglilimot, kundi pagpili ng direksyon. Hindi ibig sabihin na binubura niya ang nakaraan. Mas tama sigurong sabihin na hindi na niya hinahayaang kontrolin siya nito. Bitbit ang aral, pero hindi na bitbit ang bigat ng emosyon. Sa kabuuan, positibo ang dating ng ganitong balita. Mas nagpapakita ito na si Kim Chu ay nasa yugta ng buhay na mas pinapahalagahan ang growth, katahimikan at bagong simula kaysa sa drama ng nakaraan. At para sa isang matagal ng public figure, malaking bagay iyon. Ang mahabang reaksyon ko sa balitang si Kim Chu ay ayaw ng alalahanin ng mga masasamang bagay sa buhay niya